Mga pinaka-weird na itsura ng hayop sa buong mundo. At mayroon ba sa Pilipinas? Pinoy's World TV. Number 15. Kolugo. Ito'y kilala rin bilang flying lemur pero linawin natin ha. Hindi talaga ito lemur at hindi rin ito totoong lumilipad. Ang ginagawa nito ay gliding o nagpapadulas sa ere mula puno hanggang isa pang puno. Ang pinakakakaiba sa kolugo ay ang malapad na balat na tinatawag na patagium. Nakakabit ito mula sa mukha, katawan, paa hanggang buntot. Kaya kapag bumuka ito habang tumatalon, para siyang living kite. May species pa nito sa Pilipinas, kaya sobrang interesting dahil hindi mo kailangang lumayo sa ibang bansa para makita ang ganitong klaseng nilalang. Imaginein mo, habang ibang hayop naglalakad o tumatakbo para tumakas sa predators, ang kolugo ay tatalon lang mula sa mataas na sanga, tahimik na dadaos-dos na ere, parang ninja sa kagubatan. Number 14. Naked mole rat. Ito'y parang maliit na nilalang na galing sa ilalim ng lupa sa isang science fiction. Halos wala itong balahibo, kulubot ang balat at maliit na mata at kitang-kita ang malalaking ngipin na ginagamit nito sa paghuhukay. Native ito sa East Africa at halos buong buhay nito ay ginugol sa underground tunnels. Ang mas kakaiba, may social system sila na parang langgam o bubuyog. May isang queen na nanganganak, habang karamihan sa colony ay workers na naghuhukay, nagbabantay at naghahanap ng pagkain. Pero hindi lang itsura ang kakaiba sa hayop na to. Kilala rin ang naked mole rat bilang isa sa longest living rodents sa buong mundo. Habang ang maraming daga ay maikli lang ang buhay, ang naked mole rat ay pwedeng mabuhay ng napakaraming taon at matagal na pinag-aralan ng scientist dahil sa kakaibang resistensya nito sa ilang sakit at aging. Kung may animal version ng mukhang mahina pero sobrang tibay, ito na yon. Number 13. Goblin shark. Kung may shark na mukhang galing horror movie, ito na yon. Deep sea shark ito na bihira makita ng tao at ang itsura niya talaga nakakatakot. Mahaba ang nguso, pinkish ang katawan at ang panga niya kayang biglang umusli pasulong para hulihin ang prey. Parang may built-in na alien trap sa bibig. Kapag may isda opposite na lumapit, ang panga nito parang shooting mechanism na biglang lalabas para sakmalin ang pagkain. Tinatawag din itong living fossil dahil ang pamilya nito ay may napakalumang lineage. Sa madilim na bahagi ng karagatan, kung saan halos walang liwanag, ang goblin shark ay patunay na may mga nilalang sa mundo na mas kakaiba pa sa imahinasyon natin. Number 12. Blue Sea Dragon. Huwag kang magpapalinlang sa ganda nito ha. Ito ay maliit, kulay electric blue at parang tiny mythical creature sa ibabaw ng dagat. Pero kahit cute at maganda tingnan, delikado itong hawakan ha. Isa itong uri ng sea slug na lumulutang upside down sa surface ng tubig. Ang pinakaastig dito, kumakain ito ng Portuguese man o war, isang venomous na nilalang sa dagat. Pagkatapos, kinukuha nito ang sting cells ng kinakain niya at iniimbak sa sarili niyang katawan bilang depensa. Ibig sabihin nito, ang Blue Sea Dragon ay parang maliit na nilalang na kumukuha ng weapon ng kalaban at ginagamit laban sa ibang threat. Maganda, maliit pero may tinatagong panganib. Number 11. Proboscis monkey. Ito'y isa sa pinakakaibang unggoy sa mundo at isang tingin pa lang sa mukha nito, alam mo na agad kung bakit. Meron itong sobrang laking ilong na nakalaylay pababa lalo na sa mga lalaki. Makikita ito sa Borneo, madalas sa mangrove forests at mga lugar malapit sa tubig. At hindi lang basta pang-display ang malaking ilong ng male proboscis monkey ha. Pinaniniwala ang nakakatulong ito para palakasin ang tunog ng kanilang tawag at maaari nitong maging attractive sa mga females. May isa pang kakaibang feature ang mga lalaki. Malaki ang tiyan nila dahil sa mga special digestive system na tumutulong tunawin ang dahon at iba pang halaman. Kaya minsan, para silang unggoy na may
potbelly at malaking ilong. Pero lahat ng yun bahagi ng survival nila. At ang mas astig pa dito, magaling silang lumangoy. May webbing pa sa mga pagitan ng ilang daliri nila. Kaya sa mga ilog at swamp ng Borneo, hindi sila basta-basta mahuhuli. Mabibili sila. Number 10. Saiga Antelope. Ito'y mukhang normal na antelope sana, hanggang makita mong ilong nito. Ang ilong niya malaki, malambot at parang maliit na trunk ng elephant. Pero hindi lang ito weird design, may purpose syempre to. Sa malamig na winter ng Eurasian steppe, tumutulong ang ilong nito para paintinin ang hangin bago pumasok sa lungs. Sa summer naman, tumutulong itong salain ng alikabok habang tumatakbo sila sa tuyong kapatagan. Kaya kahit parang cartoon ang mukha ng saiga, ang ilong nito ay survival tool. Minsan talaga, ang pinakakakaibang itsura sa nature ay may pinakapraktikal na dahilan. Number 9. Pangolin. Ito ay madalas tawaging walking pine cone. Bakit nga ba? Dahil ito lang ang kilalang mammal na buong katawan nababalutan ng malalaking kaliskis na gawa sa keratin. Parehong material na bumubuo ng kuko, buhok ng tao. Kapag may banta, hindi ito lalaban agad. Sa halip, gugulong ito at magiging matigas na bola. Para kang may armored mammal na may sariling defensive mode. Pero sa kabila ng astig nitong armor, ang pangolin ay isa sa pinaka naabusong hayop sa illegal wildlife trade. Kaya habang nakakamangha ang itsura nito, mahalagang tandaan na dapat itong protektahan, hindi gawing pet o produkto lamang. Number 8. Maned wolf. Ito'y parang red fox na nilagyan ng sobrang habang paa. Pero hindi ito fox ha, at hindi rin ito tutunay na wolf gaya ng gray wolf. Isa itong kakaibang canid mula sa South America. Ang mahabang paa nito ay bagay sa matataas na damuhan dahil nakakulong ito o nakakatulong para makita sa ibabaw ng mga grasslands. Meron din itong kakaibang amoy na ginagamit para markahan ang teritoryo. Sa itsura pa lamang, mapapaisip ka talaga, bakit parang fox na naka-stilts? Pero sa wild, perfect ang design niya para sa environment niya. Number 7. Ai. Kung may primate na parang character sa horror story, ito na, ang Ai ng Madagascar. Malaki ang mata, malaki ang tenga, matatalas ang ngipin at may sobrang habang middle finger na parang skeletal tool. Pero ang daliring yun ang dahilan kung bakit siya unique. Tinutuktok nito ang mga puno para hanapin kung may hollow part o insektong nasa loob. Kapag may nahanap, ngangat-ngatin niyang kahoy at gagamitin ang mahabang daliri para kunin ang grub sa loob. Parang woodpecker ito, pero primate version. Nakakatakot ang itsura nito pero sobrang talino ng feeding strategy niya. Number 6. Bald Uakari. Ito isang kakaibang unggoy mula sa Amazon rainforest at ang pinakakapansin-pansin dito ay ang pulang-pulang mukha nito. Para itong unggoy na laging namumula, walang gaanong buhok sa ulo at may ekspresyon na parang laging seryoso. Pero may dahilan ang pulang mukha nito. Sa Bald Uakari, ang matingkad na red face ay pwedeng senyales ng kalusugan. Kapag mas mapula at mas vivid ang mukha, mas nagmumukhang healthy ang isang individual na mahalaga pagdating sa pagpili ng kapareha. Nakatira ito sa flooded forest ng Amazon kung saan mahusay itong gumagalaw sa mga puno. Kumakain ito ng prutas, buto at iba pang pagkain sa gubat. At kahit kakaiba ang itsura, ang Bald Uakari ay patunay na sa Animal Kingdom, minsan ang pinaka-striking na mukha ay may malaking role sa survival at reproduction. Kung may unggoy na parang may neutral red mask, ito na yun. Number 5. Hammerhead fruit bat. Ito'y hindi ordinaryong paniki. Isa ito sa pinakamalaking bat sa Africa at ang male nito ay may napakakakaibang mukha. Malaki ang ulo, malapad ang huso, makapalang labi at parang hammer ang hugis na mukha. Pero ang weird na itsura na yun ay may purpose.
Ang males ay may malalaking vocal structures na tumutulong para makagawa sila ng sobrang lakas na kakaibang honking sound. Ginagamit nila ito para maka-attract ng females ng mating season. Habang ang females ay may mukhang typical fruit bat. Ang males ay parang paniki na naging character sa horror fantasy movie. At dahil fruit bat ito, kumakain ito ng prutas gaya ng figs at iba pang fruits sa forest. Kung may paniki na mukhang nakakatakot pero ang diet ay prutas lamang, ay, ito na ang hammerhead fruit bat. Strange, loud pero unforgettable pag nakita mo. Number 4. Okapi. Ito'y parang animal puzzle. May katawan na parang brown antelope, legs na may stripes na parang zebra, at mukha na may parang pagka-giraffe. Pero ang pinaka-surprising, mas malapit talaga ito sa giraffe kaysa zebra. Native ito sa Democratic Republic of Congo at madalas mahirap makita dahil tahimik at mailap ito sa gubat. Ang stripes sa legs nito ay nagsisilbing camouflage sa pagitan ng liwanag at anino ng forest. Kung ang giraffe ay matangkad at madaling mapansin, ang okapi naman ay parang secret cousin nito na piniling magtago na lang sa gubat. Number 3. Star-nosed mole. Ito'y may mukha na parang may maliit na octopus na nakakabit sa ilong, pero ang 22 fleshy tentacle-like rays sa nose nito ay hindi decoration lamang. Ito ang isa sa pinaka-sensitive touch organs sa animal kingdom. May limu-libo itong touch receptors, kaya kaya nitong maramdaman ang paligid at hanapin ang pagkain ng napakabilis. Dahil halos bulag sila, ginagamit nila ang ilong na parang super powdered scanner. Sobrang bilis nitong kumain na kinikilala ito bilang isa sa pinakamabilis na kumain na mammal. Imaginin mo, bago ka pa mapapikit, tapos na siyang maghanap, humilala at lumunok ng prey. Number 2. Blobfish. Ito'y naging internet celebrity dahil tinawag itong world's ugliest animal. Pero medyo unfair yon, ano? Bakit? Dahil ang famous na droopy face niya ay itsura niya kapag nasa surface na, hindi sa natural na habitat. Sa deep sea, kung saan napakataas ng pressure, mas normal ang hugis ng katawan niya. Wala siyang strong bones at makapal na muscle dahil hindi niya kailangan yon sa ilalim. Ang gelatinous body niya ay tumutulong para lumutang siya ng kaunti above the seafloor nang hindi gumagastos ng maraming energy. Kaya ang blobfish ay hindi pangit. Na-pressure lang siya literally. Kapag hinugot mo siya sa mundo na ginawa para sa kanya, natural, magbabago yung itsura niya. And at number 1, axolotl. Mukha itong baby salamander na laging nakangiti. May feathery gills sa gilid ng ulo at parang cartoon character na nabuhay. Pero sa likod ng cute nitong itsura ay may ability na halos superpower. Kaya nitong mag-regenerate ng nawalang body parts. Hindi lang simpleng sugat ang pinag-uusapan dito ha. Kayang tumubo ulit ang limbs, tails, gills at maging ilang bahagi ng organs. Kaya pinag-aaralan ito ng scientists para maintindihan kung paano gumagana ang regeneration at kung may matututunan ba rito para sa future medicine. Ang mas kakaiba pa, nananatili itong larval looking kahit adult na. Ibig sabihin, kahit mature na siya, dala pa rin niya ang baby-like features tulad ng external gills. Para siyang hayop na ayaw tumanda pero may healing powers pa. Kung may nilalang na mukhang cute, mysterious at scientifically mind-blowing, walang tatalo sa axolotl. At yan ang pinakakaibang hayop sa buong mundo. Meron pala sa Pilipinas, ano? Diyos ko, kayo, ano yung favorite animal nyo na sa listahan natin? I-comment nyo naman. At kung meron pa kayong alam na weird looking animals dito sa atin or kahit sa buong mundo i-comment nyo na din. At syempre po, huwag nyo namang kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-comment dito sa ating munting channel. Kasi
May Pinoy dyan, may Pinoy doon, may Pinoy dito. At syempre may Pinoy's World TV.